Good morning mga kabiyahe. Bumalik tayo dito sa Honda RKP Marketing. Located dito mga kabiyahe sa San Miguel Arcangel Village, Galicia 3, Mendez, Cavite. May ipapakita ako sa inyo muna mga kabiyahe ng mga unit ni Honda, which is unahin natin itong Honda Beat nila. Pero mga kabiyahe, ang i-review natin ngayon ay ang Honda XRM Motard. Umpisa natin dito sa unit na ito na Honda Beat. Ayan, may kulay siyang red, combination ng black. Yan nga po ay available dito, isa, dalawa, tatlo. Meron po siyang dilaw, ayan. At meron din siyang matte gray, ayan. At ang sumunod na line natin mga kabiyahe ay ang Honda Airblade 160. May glossy blue, may matte gray, at meron po siyang glossy red. At dito naman mga kabiyahe sa sumunod na line, yung matte gray, ayan, napaka-brusco ng Honda Click, at matte red, ayan. At banda rito naman Honda Winner X Premium. Ito naman si Honda Winner X Racing, ayan, matte red siya mga kabiyahe. At dito sa bandang likuran, may apat sila ditong kulay o tatlong kulay, apat na available, red, white, at saka black. Itong Honda Wave RSX. Ito mga kabiyahe, ang baba lang ng kanilang SRP dito May presyo lang ito ng 62,900. Ayan, meron na kayong magagamit na pang service o panggamit natin sa trabaho. So dito naman tayo. Ito available din si PCX, Honda PCX. At may SRP ito na 149,900. Ayan, ang presyo niya. Yung Honda PCX na matte red na yan mga kabiyahe ay naka-ABS yan At ito naman yung Honda ADV 160. Ayan, napaka-brusco. At may presyo ito mga kabiyahe na 166,900 pesos. At dito naman sa sumunod mga kabiyahe, meron tayo ditong Honda PCX na dalawang white at isang black, which is glossy yung tatlo na yan. At ito mga kabiyahe ay naka CBS po, which is yun po yung combi brake system. So dito sa last row natin, meron tayo dito dalawang XRM Motard, which is ito nga po yung ating i-review sa araw na ito. At ito po ay nagkakahalaga po lamang ng 76,900 pesos. At kung kukunin natin ng installment, magda-down po tayo ng 15,000. At sa 12 months naman ay 6,400 pesos ang kanyang monthly. At sa 18 months, 4,700 pesos. Sa 24 months naman ay 3,900 pesos. Sa 3 taon, 3,000 pesos po lamang. At ito na nga po yung kanilang pangmalakasang Pantram motorcycle. Ayan. Ito po yung TMX 125 Alpha. Ang presyo lang nito mga kabiyahe ay 56,900 pesos. Yan po yung ating mga Pantra motorcycle. Which is hindi lang po yan exclusive para sa Pantra o sa pang sidecar, pwede rin po yung gamitin sa kahit anong uri ng service. May sidecar man yan o single, okay na okay din po yan. Depende po sa kung anong gusto po ninyong gamitin. So, proceed na tayo dito mga kabiyahe sa ating topic na unit. Ito nga po siya na napaka sport look. XRM Motard. So, ayan, ikutan natin para makita natin ang physical appearance ng unit na ito. So dito mga kabiyahe, sa unit na ito ay wala tayong masyadong makikita dito na decals, kundi ito po lamang na avocado green. At meron siya ditong nakasulat na XRM na dark gray. Ayan, at ito nga po ang combination niya na yellow or avocado green. At dito may combination siya ng gray at black. Dito sa baba mga kabiyahe, meron siya ditong plastic na wala siyang pintura. At may naka-emboss dito na PGM-FI, fuel injected. So yun mga kabiyahe, ang headlight niya dito ay ginamitan ng halogen bulb. At dito sa baba, meron siya dito maliit na bulb type. Ayan. At yung kanyang shape ng kanyang headlight ay may pa-aging pa siya dito sa taas, parang pa letter B. So dito sa kanyang uling, ayan, ito na naman pa letter B na naman uli siya. Ayan, at ito rin yung kanyang turn signal na ginamitan ng bulb type. At dito naman sa baba,
makikita natin dito yung fender. At dito nga, meron tayong telescopic fork na ginamit dito. At black ang ginamit ditong kulay sa ibaba. At meron tayo ditong disc brake na malapad, makapal. At naka-single piston caliper yan na may brand naman na Nissan, which is magandang brand ito mga kabiyahe. Dito, yung kanyang mags, meron siya ditong 5 stem, pero makakapal ito mga kabiyahe, hindi ito maninipis. Makapal ito. So, good na goods din ito dahil yan nga, sabi ko nga ay makakapal. Kung nakikita ninyo sa ating video, kita naman, ayan o, makapal yung kanyang alloy na ginamit dito na materyales. At ang sukat ng gulong dito mga kabiyahe ay 70 by 90 by 17. At ang goma niya, ginamitan siya mga kabiyahe ng MVP Star. Yan. Yan yung brand na nakakabit na goma dito. Dito mga kabiyahe sa kanyang engine, may engine belly pad tayo dito. Ayan. Depends niya to sa mga tumatalsik sa kanyang bato or sa mga putik para hindi siya masyadong nadudumihan. Dito sa kanyang engine, kitang-kita natin na napaka-kintab ng pagkakapintura dito kay XRM Motard. Ayan. At naka-emboss dito yung Honda. Ito naman yung kanyang shifter. Ayan, naka-chrome yan mga kabiyahe. At ito yung kanyang side stand. At dito naman sa baba, meron siyang center stand. At dito naman sa taas mga kabiyahe, ito yung kanyang pairings na kagaya rin doon sa kanan natin. Meron sulat na sticker dito na XRN na may combination din na yellow-green. Dito tayo mga kabiyahe sa likurang gulong. Ang sukat ng gulong niya dito ay 80 by 90 by 17. Ito. Yung mags natin dito, paras din ang nasa unahan. 5 yung stem niya na makakapal. At meron din tayo dito mga kabiyahe na chain cover na plastic. Hard plastic yan mga kabiyahe. Hindi yan basta-basta na puputol o nababali dahil ito ay may pagka-rubberize ang ginamit ditong materyales. At meron tayo ditong dual shock absorber. Ito rin naman yung ating rear sprocket na naka 38 teeth tayo dito mga kabiyahe. So naka high speed dito mga kabiyahe. At ginamit nila ditong drive chain ay medyo manipis lang. Hindi siya masyadong makapal. Inano lang niya, tinama niya lang sa laki ng ngipin ng rear sprocket niya. So okay naman siya. At ito naman yung foot peg ng ating pillion na goma yan mga kabiyahe. Coated ng goma. Ang ilalim niyan ay metal. Kakaiba rin naman yung ginamit na stem dito. Alloy ito mga kabiyahe pero mayroon siyang pintura na black na glossy rin yan. Dito naman mga kabiyahe sa kanyang taillight, ginamitan ito ng bulb type at yung turn signal niya bulb type din. So yung turn signal doon sa harapan may naka-usli pero dito mga kabiyahe wala na. Dito na siya naka-attach sa mismong taillight niya na goods naman dahil pagka yung ilinawit pa dito, pwedeng matamaan ng ating pillion, so putol agad. Kaya maganda dito siya linagay dahil ito nga po ay naka-design na motard. At ito rin yung kanyang fender na okay din ang kanyang size, hindi masyadong mataas o hindi rin masyadong mababa. So okay na okay siya mga kabiyahe. Ito nga pala mga kabiyahe, naka-dual disc brake na siya mga kabiyahe, harap-likod na. So ito nga, makikita natin dito sa likuran, ayan, naka-disc brake din yan mga kabiyahe. At naka-single piston caliper na ang ginamit na brand niyan ay Nissan pa rin. So same lang sila ng sa unahan at dito sa likuran. Ito naman ang kanyang exhaust o tambucho. Ayan. Malaki yung kanyang tip dito mga kabiyaya. 125 ito pero malaki yung kanyang tip. Meron din tayo dito ang heat guard. Metal ito, may ano siya, may pintura na kulay itim. Meron din siyang kickstarter. At yung kanyang foot brake, ayan, na naka-chrome. At yung kanyang engine. At may nakatakip siya dito ang plastic na glossy. At may naka-emboss na Honda. Ito naman mga kabiyahe yung kanyang upuan na napaka-slim lang niya. So hindi ka dito bikaka sa pag-upo dito. So kahit medyo kulang tayo sa height dito, kayang-kaya natin to dahil hindi nga tayo pabuka ng upo dito dahil
yung mga scooter ngayon o yung mga lumalabas na bagong scooter, malalapad yung upuan nila mga kabiyahe. Kapag kulang tayo ng height doon, lalo pang nawawalan tayo ng height dahil nga bibigaka na tayo doon. So dito, talagang ma-handle natin ng maayos ito. At yung kanyang pagkakapong, ayan, okay din, hindi siya matigas, hindi rin malambot. So tamang-tama lang yung ginamit na foam dito. At yung kanyang upholstery, ayan, medyo may kagaspangan dahil ito nga ay motard, pwedeng paglaruan lang ito ng kagaya natin mga rider, patalon-talunin, kaya medyo magaspang ang ginamit dito mga kabiyahe. So tingnan naman natin ang loob nito, yung kanyang under seat box. Ayun. So dito mga kabiyahe, may under seat box siya dito na maliit. Dito naka-install yung kanyang battery. Ayan, goods na goods dahil secure na secured. Kahit ilusong natin ito sa baha, okay na okay. Wag lang aabutin yung ating battery at yung ating tambutso. So dito marami din tayo may lalagay dito kagaya ng mga basic tools, yung basahan natin, yan, kagaya nga ng battery at yung ating mga papeles, yan pwede yan dito, o kahit yung ating cellphone wallet, yan kaya diyan, pero yung hanggang doon lang yun, yung helmet wala na. At dito sa taas, andito yung kanyang gas tank, ayan, ito yung bukasan niya. At ito yung hindi mawawala na grab bar. Siyempre, kapag tayo may angkas, dito yan nahawak instead na sa balikat natin. So dito, tingnan natin mga kabiyahe yung kanyang instrument panel. May instrument panel na ito mga kabiyahe na full digital. Ayan o. Hindi lang natin ma-activate dahil hindi naka-connect yung ating mga wirings. Pero may battery naman siya, kaya lang hindi naka-connect. So dito, ito nga, naka-full digital meter panel na ito. So hindi lang natin may papakita kung ano mga makikita dito sa meter panel niya. At ito naman yung kanyang ignition switch na nandito sa taas. At ito yung kanyang susi na ordinary pa rin yung kanyang susi. Naalala ko lang yung susi ko noon sa Honda Dream. Ganito rin kaliit yung susi ko noon. Honda Dream yun mga kabiyahe. Mga 1998. At dito sa kanyang handlebar, ayan, ordinary lang ang ginamit niya dito sa kanyang handlebar. Kasi ito nga ay isang motard. Kailangan natin ng brace dito kasi pag motard mga kabiyahe, pwede natin itong paglaruan, patalon-talunin natin sa mga humps. Yan, kaya kailangan natin nito na may brace dito. Hindi kamukha ng mga pantra motorcycle natin. Mapapansin niyo, isang pa-letter C lang siya na patihaya. Wala na nito. So dito tayo sa right hand grip niya. Ayan, napakalambot at naka-bar end din yan mga kabiyahe. At yung kanyang front brake lever, ayan, ito, napaka-responsive din niya mga kabiyahe. At ito yung kanyang electric starter, ayan. So dalawa ang starting system natin dito mga kabiyahe ay dalawa. Itong electric at yung ating kick. Ito yon. Dito tayo sa kaliwa mga kabiyahe. Meron tayo dito mga switch na common. Ayan, high and low beam, yung ating turn signal, yung busina. So ito mga kabiyahe ay semi-automatic. Wala siyang clutch. At tunguhin naman natin ang kanyang engine. Ito ay naka 4-stroke, single overhead cam, air-cooled. Displacement, 125cc. Boring stroke, 52.4 by 57.9 mm. Starting system, electric at saka yung kick. Transmission type, manual, 4-speed, constant mesh. Wheelbase, 1,239 mm at ang kanyang dimensions naman ay 1,927 by 817 by 1,045 mm at ang kanyang carb weight 106 kg. Pagdating naman sa kanyang seat height 774 mm at ang ground clearance 144 mm. Fuel tank capacity 3.9 liters. Fuel system PGM-FI, Euro 3 compliant. Fuel consumption 66.6 km per liter. Max power 7.12 kilowatt at 7,500 RPM. Max torque 9.55 Newton meter at 6,500 RPM. So yun ang ating review dito sa unit ni Honda na si XRM Motard 125. Kung nagustuhan nyo mga kabiyahe ang unit na ito ay dito lang kayo pumunta sa Honda RKP Marketing Mendez.
At ang exact location nito mga kabiyahe ay San Miguel Arcangel Street, Galicia 3, Mendez, Cavite. Malaki-malaki po yung kanilang signage sa labas at ito po ay katabi lang din mismo mga kabiyahe ng mismong malaking highway. At bago tayo magtapos mga kabiyahe, ako po muna ay magpapasalamat sa buong staff ni Sir Dieter Hernandez. Ayan, shout out po sa outlet na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at salamat din po sa buong sumusuporta sa biyahe ni Frank, lalo na po sa inyo na nanonood nito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, biyahe ni Frank. God bless.